Kinwestiyon ni Senator Loren Legarda ang paggamit sa replacement cost o bayad pamalit sa nagamit na petrolyo bilang batayan ng presyo ng langis. Bawal daw ito ayon umano sa Korte Suprema na siyang pag-aaralan daw ng Department of Energy o DOE dahil tungkol sa kuryente ang naging desisyon noon ng Korte. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Questionable para sa mga senador ang ginagamit na batayan ng mga oil companies ng pagtatakda ng presyo ng langis na replacement cost. Sa hearing ng Ad Hoc Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT, pilit ipinaintindi ni Senador Loren Legarda sa mga taga-Department of Energy kung bakit nasusunod ang replacement cost sa halip na ibata ito sa aktual na presyo ng pagbili. Dahil ang presyo ngayon ng langis ay may gitna sa doble ang kada litro. Sabi ni Legarda, kailangang ipaliwanag ito ng mabuti ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para maintindihan ng ating mga kababayan. Batay sa prinsipyo ng replacement cost, kahit na may nabili ng stock ng langis sa mas murang halaga bago ang panahon ng krisis, ay kailangan nila itong itaas ang presyo dahil ang kanilang bibilhin na susunod na stock ay sumirit na ng husto ang presyo. Bawal umanong sundin ang prinsipyo ng replacement cost alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Muli pang kinanti ni Senator Legarda si Energy Secretary Sharon Garin na wala sa hearing kahapon at ang kanyang kinatawan ay si Undersecretary Wimpy Fuentibella. Because it was a DOE that explained the replacement cost in behalf or justifying. So in short, yung stocks na bili nung hindi nung krisis, ibang presyo. Pero nung dumating yung krisis, may stock na siya sa dating presyo, pero inaakma sa presyo na tumaas sa world prices dahil daw bibili naman nila yung kapalit sa mahal na presyo sa mga darating na linggo. So, ang sagot muna ng DOE, ang gusto ko marinig. Paliwanag naman ni Fuentibella, pag-aralan nila kung applicable ang Supreme Court decision sa presyo ng langis hinggil sa replacement cost dahil ang desisyon hinggil dito ng kataas-taasang hukuman ay tungkol sa kuryente sa Nasicor versus ERC case. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.